Diyos ko po, nakakaloka. Wala na tayong intro for today's video. Wala tayong welcome back to my channel dahil hindi kayo welcome. Naiinis si mama. Na-impacta ko ngayon. Ayoko sabihin yung word na impacta kasi, di ba nga, parang wag na natin siyang gamitin na word kasi di nga siya maganda pakinggan. Pero, Diyos ko po, naiinis ako ngayon. Parang gusto ko nang malaki. Violent pala. Hindi, naiinis lang ako. Kasi di ba sa mga past vlog ko, sinabi ko sa inyo, nagkwento ako na meron na nagpapakilig sa akin, pero hindi ko siya jowa. Spoiler lang sa mga hindi nakaalam ng vlog na yun or hindi napanood. Meron kasing kayo na nagpapakilig sa akin. And sinabi ko sa inyo kung saan kami nagkita, saan kami nagkakilala, paano kami nag-meet, ganun. So, naiinis lang ako kasi merong taong nakaalam ng kanyang FB account. At ang nakakaloka pa kasi minessage. At ang message pa nga, ikaw po ba yung friend ni BNT Jobin? Diyos ko po. Eto naman gay na to. Si gay naman nag-reply, opo, friend ko kami. Wala din. Na-confirm din na siya ngayon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman yung FB account ni Guy kasi never ko naman siya pinalo back sa Instagram. And yung mga friend list ko naman sa FB is naka-private. So kahit i-stalk yung aking FB account, wala kayong makikita mga friends ko dun kasi naka-private po ako. And lastly, never ko naman siyang pinost sa aking social media. Never kong tinag siya sa account ko. Never ko pinakita yung itsura niya. So wala kayong idea kung sino talaga siya. Ang speculation ko dyan kung paano niya nalaman yung FB account ni Guy is, ano ba to? Ano tong wala to? Hinanap niya yung bar kung saan kami nagkita. So, nakakaloka, no? Para na siyang nagiging psychopath or stalker. Kasi ang daming bar sa poblasyon. So, feel ko, inisa-isa niya yung bar doon. Tapos, sinanap niya yung picture. Nakakaloka talaga. Parang ang galing talaga kung paano nalalaman yung FB account. Before kasi na-trauma na ako sa ganyan. Meron kasi ako nakausap na apam sa Instagram. Actually, di kami sa Instagram nagkakilala sa isang dating app. Tapos, sa Instagram kami nag-uusap-usap. Tapos, sinabi ko kasi yon sa isa kong vlog na minausap akong apam. Tapos, nagpapalawan kami sa Instagram. All of the sudden, yung apam na yun, nag-chat sa akin na meron daw akong fan na nag-message sa kanya. Tapos, it sounds creepy daw. So, sabi ko, Diyos ko po, mali pala talaga yung ganang eksena na pinapakita mo or pinapakilala mo sa public yung nakakausap. Kasi parang nakakaloka talaga. Lalo na yung culture dito sa Pilipinas, kapag may nakita silang lalaki sa vlog mo, wait lang. Lalo na kapag meron sila nakikita na nakasama mo, aalamin nila kung sino yun. Tapos uso pa kasi dyan yung kakausapin, hi, hello, tapos nalandiin. Lesson learned na nga sa akin last time yon. Pero ngayon, hindi ko na siya ginawa. Pero nangyayari siya ulit, nakaka-impacta. Actually, marami nagtanong sa akin yan kung saan kami nagkita, kung anong bar pinuntahan ko. Kasi nga, gusto nila yung vibes ng bar. Nagustuhan kasi nila yung sinabi ko na yung pinapatugtog sa bar is more urgency, tapos more on geng-geng. Gusto kasi nila yung ganung vibes. Pero hindi ko sinabi or kinoment. Pag sinabi ko yan sa inyo, parang nangyari din. Sinabi ko, di ko anong pangalan niya. Kasi ang gagawin nyo dyan, nahanapin nyo yung picture namin dun sa photos na nakapost sa page. So, parang wala din nangyari. Itong guy kasi na to, gusto ko siya maging private kasi friend ko na naman siya. At the same time, hindi naman siya sanay sa mga ganito eksena na parang kilala siya ng karamihan kasi parang normal tao lang naman siya, di ba? So, ayoko siyang ma-experience ng, ay, ikaw pala yung ganyan, ay, ikaw yung kasama ni Jobin, ay, jowain mo na siya, ay, kayo na dapat, ay, sumama ka lagi sa vlog niya. Ayoko kasi ng ganun, parang gusto ko maging normal people lang siya na as a friend lang. Lalo na pag lalaki, curious kayo kung sino yun. So, ayun lang, please respect my privacy, mga mama, and his privacy din, kasi nakakaloka talaga, di ba? Kahit naman kayo, minsan, ayaw nyo din na nalalaman ng tao kung lahat na parang ayaw nyo sabihin sa vlog or sa live nyo. So, sana maintindihan nyo din ako. Naaawa naman ako sa guy. Kasi nga, hindi siya sanay sa ganito eksena. Di pa ba kayo happy doon na meron nagpapakilig sa akin? Pero, hindi ko man siya jowa. Kinikilig lang ako sa kanya. Parang as a friend lang yung kilig ko talaga. Sana respetuhin yung privacy namin, yung privacy niya. Kasi hindi rin maganda talaga, guys, na parang, hindi pa ba kayo masaya na may ganyan akong kwento sa inyo, na may update ako sa buhay ko. Parang kailangan pa ba talaga sabihin ko kung sino yung guy, anong trabaho niya, saan siya nag-i-stay. Parang dapat ba lahat yung sasabihin ko sa vlog na to para lang okay lang, gano'n. Naawa din ako sa guy kasi parang nai-invade yung privacy niya. Ang request ko lang sa inyo, sana huwag nyo nang hanapin kung anong bar yung pinuntahan namin. May kita nyo yun eh. Sure ako pag nakalaman nyo yung bar na pinuntahan namin kung saan kami nag-meet.
isa hanapin nyo din yung picture sa mga photos. For sure, pag nakita nyo, ay, ito pala yung guy na kausap ni Joven. Kasi yung picture ko, tapos picture nila, magkadikit lang. So, ma-identify nyo na agad doon kung sino yung guy na tinutukoy ko. Tapos, nagkawan pa yun sa picture namin. Wala, nalaman nyo rin talaga. Kaya please, sana huwag nyo nang alamin kung anong bar yung pinuntahan namin. Ibigay nyo na sa akin itong mga mama. Kasi nakakaawa yung guy. Ano siya hindi siya sanay sa ganitong eksena kasi ang gawa niya lang naman dito sa Maynila. Maynila ba ang Makati? Metro Manila sa NCR is pinagpapawisan ako, is magtrabaho lang for his family. Wala nang parang mas maging sumikat, wala siyang ganun. Actually, hindi nga pala TikTok yun, hindi yung pala FB, hindi yung pala Instagram, hindi rin yung pala YouTube. Wala siyang social life talaga, more on trabaho lang talaga siya. Kaya sana please, respetuhin natin yung guy. Nakakaloka, ang init-init sa bahay. Diyos ko po. Ngayon, wala akong electric fan dito kasi na-impact ako ngayon. Ang electric fan ko is nasira. Kaninang madaling araw, alas 5. Sabi ko, bakit ang init-init? Diyos ko po, nasira na siya. Ito kasi electric fan ko. Ito electric fan ko, sorry Ito electric fan ko. Ako kasi, pagkaya pa, pagkatsagaan ko. Tapos kaninang madaling araw, hala, wala nang hangin. Tapos sobrang init. Buti na lang hindi siya pumutok. Kasi pag pumutok siya, na lang ako dito. Tapos tago lang ako dito. So ngayon, kahit isaksak ko siya, hindi na siya gumagana. Feel ko na sira na talaga to. Matagal na kasi sa amin to. Parang 2022 pa. Kaya ang dami niya na pinagdaanan. Sumuko na siya. So ngayon, pupunta tayo ng SM. Kasi bibili ako ng electric fan. And magkakape na din ako. Dapat itatry ko is Tim Hortons. Pero wala kasing Tim Hortons dito sa amin. Sa may SM Sukat. So, wala mo na tayong i-try na kung anong gusto nyo ipatry sa akin. Baka mag-Dunkin Donut lang muna ako ngayon. Sorry kung wala akong hi mga mama, welcome back to my channel. Kasi hindi po kayo welcome ngayon. Lalo na yung nag-adjust sa Diyos ko po. Feel ko nagko-comment niya sa vlog ko yung nag-add na yun. Hindi ko kasi natanong anong pangalan ng guy Or nung Becky, or nung girl. Kasi hindi ko naman alam yung pangalan, nakalimutan ko kasi sinadya lang sa akin kasi kanina. So, Diyos ko po kung sino man yun na-impact ako. Parang, lahat na lang, alamin mo kung sino yung lalaki. Diyos ko po. Fresh pa ba yan? Daming tulo. And, Diyos ko po, ang update sa eczema ko. Ayan yung eczema ko, nakakaloka. Nagsusugat-sugat ako. Ayan, Diyos ko po, di ba kayo naaawa sa akin? Ang hirap pag meron kang sakit na eczema talaga. Dami ko sa legs. Pero hindi ko naman siya kinakamot ng bongga. More on pamumula siya, hinahampas-hampas ko lang siya. Ngayon kasi hindi ako pwedeng mainitan talaga. Kasi pag nainitan ako, nagtitrigger yung pangangati na katawan ko. Like, di ba ang pawis natin mapait na alat. So pag dumampi siya sa sugat ko, ang hapde, ang sakit, ang tendency, napapakamot na talaga. Kaya ayun nagsugat siya. Hindi ko alam na nagsugat na nga nakakainis Ayun di ba? So ayun, nandito ako sa may Dunkin Donut. Actually, Dunkin na lang pala siya. Wala na siyang donut. Umorder ako ng Vietnamese XL, 120 pesos. And yung pinaka-favorite ko sa lahat, kanilang ham and cheese. Favorite ko to nung nasa ako, Palawan. Sobrang sarap. Nagkape muna ako kasi wala akong energy, nangihina ako, parang kailangan ko muna magkape bago ako mag-vlog. After this, bilhin na ako ng electric fan. Pero hindi ko pa alam kung electric fan bibiling ko. Siguro yung mura lang, yung less than 1,000 pesos. Then, uwi na ako sa bahay. Meron pa kasi akong galing pamayang gabi. Pero hindi ko siya mabavlog kasi hindi na para malaman nyo. Kanina lang yung umorder ako nito, na-impact lang ako sa babae, sa cashier, kasi habang umorder ako, di ba? Tinanong niya order ko. Tapos, kinusap ko yung kaibigan niya. So, yung pagkasabi ko ng order ko, di niya narinig. Tapos, tinanong niya ulit ako. Inuuna niya yung chismis. Tapos, tinignan ko siya ng parang maldita. Yung ganun. Titig talaga. Tapos, parang napansin niya na maldita ako. So, inayos niya order niya. Ayoko naman ng ganun. Natatanungin mo ko anong order ko, tapos di mo papakinggan kung sasabihin ko. Kakain muna ako. Ayan, mag-edit muna ako ng vlog kasi may upload ako today. Nakaka-repress talaga yung coffee. Nagawa nun. Nag-vlog din siya. May nag-vlog din sa harapan ko. Okay. Tapatan kami ng camera. Yung dadaan na nakapula sa likod ko. Yan. Nakasabay ko yan sa jeep. Ang gwapo. Ganda ng balat, ang puti.
Parang feel ko nasa Destiny kami ngayon. Parang feel ko yung ano namin. Red string ba ang tawag doon? Hindi ko siya inindawan kasi nakita ko siya parang tumitibok yung puso ko. Charot. Daming kalandian. Diyos ko po. Ang landi-landi ni mama. So, ayan. Nandito na ako sa may SM Home Appliances. And may nakita na akong electric fan. Eto. Look, maganda. Ayan yung napili ko. 1399 lang. Naka-sale pa yan. So, magkano po ito, ma'am? 1,100 na lang. Nakatipid pa tayo. Ayan ang maganda sa kanya kasi may ganyan po. Anong tawag ito, ma'am? Mosquito? Mosquito repellent. Meron po pag binili, may ganyan na kasama. Isang piraso lang. Nakakaloka, mali yung binili ko pala. Dapat hindi yung malaki. Dapat yung maliit lang. Ma'am, ask ko lang po, ma'am, kung meron po ba kayong parang maliit lang yan? Yung parang ganyan siya pero maliit lang. Despan ba tawag doon? Ganun na lang, ma'am. Ganito na lang, ma'am po. Ganito na lang po. Kasi di ba hindi siya napababa hanggang dito? So, ito na lang. Ganito na lang. Mas mura siya. 895 lang, oh. So, mas okay to. Sorry po, mali. So, ayan, ita-try nila, sir. Kung gumagana siya or hindi. So, ito po yung bar na ilalagay mo dun sa mosquito repellent. Ano po tawag dyan, sir? Mosquito repellent bar. Mosquito repellent. May nabibili naman sa mga online po niyan. Kahit po sa Ace meron. Saan po? Sa Ace Hardware. Okay. Sabihin niyo lang po yung para sa electric. Okay. Sige. Mabigat ba siya? Kaya yung buhat? Bugaan lang po. Hindi naman niya mabilis May masira. bibili pa No? po ba kayo? Wala na siguro. Wala na. Mayroon kasi umuwi ng rush hour. Malayo po. Itong H po, ayan po yung sa mosquito repellent. Okay. Parang mag-activate siya. Pag i-off niyo po, 0 lang doon. Ang galing. Perfect pala siya. So, ayan, nakabili na ako. Buti na naalala ko na hindi malaki yung kailangan ko. Kasi dapat yung malaki. Ang tawag pa sa ganun, sir? Stand pan. Stand pan dapat yung bibilin ko. Pero na-realize ko, yung higaan ko pala is mababa. So, okay na yung ganyan. Mas makakamura tayo. So, ayan. Finally, nakawin na tayo sa bahay. Abot ng gunteng. Ayan. And, Diyos ko po, munti ka na ako mabutan ng rush hour. Kasi, anong oras na? Labasan na ng mga estudyante. Buti na talaga hindi tayo naabutan. And nakawin tayo ng mabilis. Oh my God, bago na electric pan. Hindi ko na kailangan mag-tiis mamaya sa init. Yun din pala nakalimutan ko. Kanina din pala, di ba, alas 5 nabalan ako ng electric pan na zero. Buti na lang meron akong mini pan. So, mini pan yung nagamit kong pang electric pan muna, pansamantala. Ay, Diyos ko po! I-assemble ko pa ito lahat? Ano yan? Ano ba to? Ano yan? Sweet bun? Yes. May bago na akong electric pan. Ayan, ang ganda niya kasi meron siyang ganito, oh. Ayan. Which is, dyan siya, meron siyang kasamang ganito. Nakalimutan ko ulit tuloy yung tawag sa ganito. Nakakainis yung langon. Daming langon. Nakakainis. Meron siyang kasamang ganito, oh. Bibili ako neto. Sana effective siya na hindi na siya yung pang budol-budol. Kasi baka budol-budol lang to, eh. Ay, ang bango niya. So, ilalagay mo lang siya dito. Yan. Para magpakinabang ka naman sa... Hindi po gumagalaw-galaw po yung yung antena. Ay, mali pagkakalagay ko. Yung LC niya, masyadong malambot. So, sana hindi naman to agad-agad masira, no? Ako, kaling ko dito. Tingnan mo. Tatay. Tingnan mo. Let's try. Sana maganda yung hangin niya. Okay din. Mahangin-hangin din siya. At hindi siya maingay. So, if ever magpa-vlog ako, hindi naman siya ganun kaingay. Ay, ang sarap! Ang sarap ng lamig. Nakaka-refresh. Kanina kasi init na init ako eh. Tapos meron siyang pinutang for mosquito. So, sana effective tong pang mosquito eh. Kahit hindi man effective yung kanyang mosquito chururut, okay lang kasi naman yung hangin, yung pinaka-importante sa akin is yung hangin talaga. So, I guess dito ko natatapusin ang ating vlog. And syempre, hindi naman natapos ang ating video without shout out. So, gusto ko muna i-shout out si Pretty Me, Nicole Ann Caruel,
CJ, Bonivic Lugay, Secret Anonymous, Trish, Renzi Mu, Ate Crizea Belen, hi po ate, I miss you and see you soon po. RC Orongan, Gina Veloto, at kay RD Garachico. Kung gusto nyo ma-shoutout sa ating next vlog, comment hashtag Mama Sobrang Sarap. Yun lang, thank you so much for watching and abangan nyo ang ating next vlog kasi something new. I love you all and see you lang, bye!